Sinabi naman ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na napapanahon na para i-overhaul ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, kabilang ang pagpapalit ng board nito sa gitna na rin ng kabiguang sumunod sa minamandato ng batas kaugnay sa paggamit ng pondo nito. Ginawa ng maestrado ang pahayag sa ikatlong round ng oral argument sa mga petisyon na kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng PhilHealth Fund transfer sa National Treasury nitong araw ng Martes. Dito kwestiyon din ni Co ang kung paano ginawa ng PhilHealth ang budget request nito sa General Appropriations Act na dapat magmumula umano sa mga koleksyon ng buwis, kabilang na dyan ang mula sa sin taxes at gaming revenues ayon na rin sa iniaatas ng batas. Inamin naman ni Assistant Secretary o Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na kinocompute ng PhilHealth ang budget request nito base sa bilang ng mga indirect members sa kanilang database at hindi bumase sa computation sa syntax allocation. Dahil dito, question ni Co ang PhilHealth kung binabaliwala nito ang mga legal funding sources nito. Na sinagot naman ni Assistant Secretary Domingo na ang mga inuuna lamang sa prinsipyo ng pagbabudget ng PhilHealth ang mga pangangailangan na nakabatay sa alokasyon sa halip na umasa lamang sa mga inaasahang kikitain ng gobyerno. Ikinwatwira naman ni Associate Justice Co na ang self-imposed funding limits ng PhilHealth ay pumigil sa state insurer na ganap na matugunan ang healthcare needs ng mga Pilipino. Narito ang parte ng naging oral argument sa pagitan naman ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. at ni Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Tayo gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ang PhilHealth, oy, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Your Honor, if I may, 3 presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit 10 mga presidente ng korporasyon. Ganoon po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Hindi kasalanan ng tao yan. For not availing all of these benefits. Apparently from your own words, kasalanan yan ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration. At kasalanan yan ng PhilHealth Board. Huwag natin pahirapan yung tao because nandyan naman yung pera. The money is there. Government actually collected this and you're not giving it to PhilHealth to serve as health benefits for our people. If I may, Your Honor, in fact, nung una pong oral arguments, iba po yung PCEO na humarap sa korting ito. At nung ikalawang oral arguments, ganun ho kabilis, iba na ho uli yung humarap na CEO. Kino-correct na po. Okay, so that's maybe a good point from PhilHealth, but we cannot close our eyes for the past years na hindi nabigay in benefits. Po yan ang isinagawa nga pong oral argument sa Korte Suprema sa kasabay po yan ng pagpapatuloy pa rin ng pagdinig sa fund transfer ng PhilHealth. Samantala, hinimok din ni Associate Justice Co ang PhilHealth na hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury bilang unprogrammed funds. Iginiit ng maestrado na dapat gamitin ang naturang mga pondo upang mapalawak pa ang mga benepisyo ng PhilHealth, mapabuti ang mga serbisyo at kumuha ng karagdagang matauhan upang matugunan ang mga pangangailangan sa healthcare ng ating bansa. Nakatakda namang isagawa ang susunod na pagdinig sa Abril 29 ng kasalukuyang taon kasabay ng inaasahang pagpapasya na ng Korte Suprema sa magiging kapalaran ang controversial na PhilHealth Fund transfer. Akala natin ang kino-question lang po yung PhilHealth. Akala natin ang kino-question lang yung paglilipat ng pera ng PhilHealth. Pero habang tinatalakay po, ay nalalantad po na may mga kaakibat pa ng mga anomalya, no? Na hindi po nakikita. Nawala na po talaga totally ang press. Nung araw po, natatandaan ko, bigla tayo mabubulaga, meron pong headline. Yung mga investigador po ng mga dyaryo,
investigator po ng mga media. Bigla pong may lalabas na balita. Ang gulo, Tatay Badong. Ano pong magulo? Kulang kayo. Gobyernong pinakamagulo. Okay. Kala ko yung pagtalakay ko eh. O nung araw po, wala pong ano na to. Wala na tayong yung mga topic-topic. Isay na natin, sentrohan na natin to. Tirahin na natin tong media, tirahin na natin tong si Claire, tirahin natin kung ano po yung ginagawa nila, no? Kung matatandaan nyo po nung araw, bigla tayo mabubulaga, mag-headline sa media. Naku, ang tawag po doon mga investigative journalism, no? May kusang palo po yung mga journalist, nag-expose po sila ng mga katiwalian. Ngayon po, wala na pong media na gumagawa niyan ngayon, no? Nagre-react na lang po ang lahat ng media. Okay. May malaking issue, malaking issue. Ha? Malaking issue po. Kita nyo po, wala nakakaalam sa atin. Ha? Dati po meron pa mga Cheche Lazaro. Naalala niya sila Cheche, probe team. Bakit po wala nang ganun? Tapos yan, kakalat yan, yung mga inimbestigahan ng probe team. Kakalat yan ngayon na kakagatin ng lahat ng media. Meron ng minsan yung Inquirer, maglalabas sila ng balita na sila lang. Ngayon po, pare-pareho na lang po. Hindi na po. Wala na talaga silang bagong yung kanila lang galing. Parang ang nangyayari po ngayon, yung media natin, nagiging extension na lang po sila ng PCO. Kung ano na lang po i-feed ng PCO, gano'n na lang po. Wala po nagpupunta eh. Malaking rally, pinakamalaking rally. Sa political rally ngayon, pinakamalaking political rally. Yung Mandawi City, indignation rally. Wala pong napadalang media dun. Wala pong napadalang media. Yung nakatutok lang sila sa EDSA busway. Yun na yun. EDSA busway na. Ang pinag-uusapan nyo yung kung sino yung dumaan sa EDSA busway. Tapos palalaki na nila. Bakit no? Naku, kukuyugin na ngayon. Okay po yan, no? Wala pong problema dyan. Kaya lang, ginagawa nyo yung EDSA busway, yan yung pinakamalalaking usapin. Samantalang, tignan nyo po tignan nyo yung anak ni Tulfo. Samantalang, matukoy na natin. Malaking pa isip. Tatlong panyanyari po na headline nila yung EDSA busway. Una yung, sino ang kamag-anak ng dumaan dyan sa EDSA? May mga pahulaan pa. Kala mo, ang laking issue, no? Yung pala, pag titignan mo, magmumulta lang pala. Tapos na. O sino? Yung isa naman, yung anak naman ni Tulfo, may mga ano pa. Wala akong nakikita kasalanan. Minalaki na naman nila. Sa kanila, panay diversion eh. Diversion na yan eh. Sige, pag meron dumaan dyan para maiwan yung malalaking issue. Samantalang, maliit lang po ang penalty. Di po ba? Ngayon naman, si Marbil naman. Kahit po mag-penalty. Magpe-penalty lang. Tapos na. Sasabihin pa ni Tulfo. Wala namang ako nakikitang masamang ginawa. Wala namang masamang ginawa. Di ba? Ganun na yung no? Nag-penalty naman, hindi naman tinakbuhan. Pero lahat ng tutok ng media sa EDSA busway na lang. EDSA busway na lang. Wala na po eh. Nagtatanong. Ang laki pong usapin nung oral argument sa Supreme Court. PhilHealth pa lang po yan. Imaginein po ninyo, PhilHealth pa lang. Ano po ang natuklasan natin sa PhilHealth? Yun muna. Establish po na natin ang pinakamalaki nating natuklasan. Natuklasan natin to, hindi natin to alam eh. Alam natin, mayroong kinuha sa PhilHealth. PhilHealth pa lang may mas malaki pa po. Ano po yung mas malaki pa sa PhilHealth?
Mas malaki pa po sa PhilHealth yung PDIC. Wala po nagsampa na reklamo, malamang hindi natin marinig ang kwento ng PDIC. Ito po sa PhilHealth, around 60 billion na nailipat na. 60 billion. Pero natuklasan natin, nung tinanong po, bigay ko lang kayo ng briefing kung ano po yung naganap. Tinanong po nila ahead, ganyan po mag-imbestiga yung Supreme Court. Tatanungin ka, saan nyo ba, bakit nyo kukunin yung pera? Bakit nyo kinuha? Ano ang katwiran nyo? Bakit nyo kinuha yung pera ng PhilHealth? Saan nyo gagamitin? So gagamitin daw sa paggawa ng Panay-Guimaras Bridge. PNB. Panay Negros Guimaras Bridge. Kung ano man ang tawag dyan. Siyempre, aralin aaralin po yan. Pinapansin nyo kasi, huwag nyo lang pansinin ka. Aaralin po yan ng Supreme Court. Hindi naman mga bobo yan. Natuklasan nila yung paggagamitan. Isa raw yun sa paggagamitan. Siyempre, ang daling tuklasin yan. May maraming matatalinong tao sa Supreme Court. Natuklasan nila na pinondohan na pala yan ng loan sa Korea. Sa bangko ng Korea. So may pondo na. Tapos lalagyan nyo ng pondo kunwari sa PhilHealth. Tapos, at iba pa, tandaan po ninyo, hindi lang po PhilHealth ang pinagkunan nila. Ang pinakamalaki po nila, na kinuha yung 117 sa PDIC. Hindi pa po yan naiimbestigahan. Dapat po ang ginagawa ng media ngayon, sa mga tunay na media, dapat po ang ginagawa ng media, imbestigahan na nila. Yun na yung cue nila. Kung may anomalya sa paglilipat ng PhilHealth, na around 60 billion pa lang ang naililipat, saan napunta yung 117 billion? 117 billion na galing po sa tinatawag nating PDIC. Mas malaki po yun, doble. Yun yung cue nyo, media. Kayong mga media organization, yan yung kung media noon, yan na yung hinahalongkat. Saan dinala yung pera? Diba? Isa pa lang po tinatalakay natin, pero punong-puno ng anomalya. Bakit po? Natuklasan natin, meron na palang budget. Meron na palang budget. Asan yung simula ng proyekto? So, dalawa na po nawawala. Saan napunta yung budget ngayon ng PhilHealth na hindi nadala ron sa building ng bridge sa Guimaras at Panay? Saan ngayon napunta rin yung inutang sa Korea? Saan napunta ngayon yung mga budget? Yan yung cue nyo. Alam nyo kung meron lang akong tauhan na mag-iimbestiga kung saan yan, alam ko kung ano iimbestigahan eh. Kaya lang wala eh. O, alam na natin yung flood control eh. Alam na natin kung saan napunta yan eh. Di ba? Okay. Ngayon, ang tanong, nagkaroon ng press con. Bakit sa buhatan nyo sinasabi ko? Ang pinakamalaking issue sa inyo, media, yung nagsalita si BP Sara, napalpak pa ang sinabi nyo. Maaaring nagsalita si BP Sara na dapat nagagalit na yung mga tao. Maaaring nagsalita si BP Sara, pero hindi yan sa indignation rally. Dahil nanood kami, walang BP Sara nagsalita sa indignation rally. Yun na yung pinakamalaking issue nyo. Ang ginagawa nila, lahat na nagsasalita laban sa gobyerno, yun na ang mas malaking issue. Bakit hindi nyo itanong, bakit sila nagsasalita laban sa gobyerno? Baka may nakikita. Bakit hindi nyo alamin? Tanong, may nag-interview na ba sa mga vlogger? Sa 37 vlogger, may nagtangka po ba sa kanilang mag-interview mula po sa mga mainstream media? Parang wala akong natatandaan eh. Kasi ang pinakasikat na binanatan sa mga vlogger sa Tricom. Lahat gago. May nang bubuisit sa akin dito.
ang, ang pinaka masikat si Joy Cruz. Siya pinaka, sa kanya galit na galit eh. Bakit minumura mo si Abante? Si Karen Davila po ba pinagtangka ang interviewin si Joy Cruz? Lahat po na nasa limelight. Ini-interview nila si Castro, bago-bago eh. Ha? Joy Cruz nga, si Joy de Vibre, di ba? Lahat ini-interview nila, basta na balita, interviewin. Basta ano, si Joy ba pinagtangkaan yung interviewin? Huwag ka makialam, Manny Broy. Wala nga akong mahita. Kaya nga ako tuwan-tuwa kay Claire kasi kahit papano, wala akong mahita sa mga, bakit ko atake? Yan ang matagal ko nang pinapaliwanag, kaya hindi ko ma-atake yung mga BBM vlogger. Wala pong laman eh. Wala namang pinagsasabi. Atakein ko dahil tumatawa sila ng tumatawa. Okay. Kalimutan nyo na yan. Baka kayo pa matanggal dito. Huwag nyo akong pakialaman kung gusto nyo. Ang inaatake ko po, vlogger na walang katuturan, atakein ko pa. Itatago ko pa pangalan nila dahil baka sa akin pa sila sumikat. Huwag nyo po akong pakialaman. Paulit-ulit ako, di ba? Huwag nyo akong pakialaman. Teka muna, tatanggalin ko na yung mahilig makialam. Sige, wag na. Nakakaawa talaga eh. Ayaw nyo ba atakein ko yung media tsaka to si Claire? Sa tingin nyo po ba mas mataas yung mas karapat dapat? Mas karapat dapat yung atakein ko yung mga walang katuturang BBM vloggers? Baka matuwa pa yung mga yan dahil inatake ko sila. Okay. Uy, may shadow daw. Nakikita ka. Shadow, wala akong shadow. Ay, mo. Okay. Balikan po natin yung punto. Wag niyo po pakialaman kung ano po yung topic ko. Kung ayaw niyo ng topic, labas lang agad. Okay. Si Claire po, no? Si Claire po, ang binabanata natin kasi tagapagsalita siya ng palasyo, no? Unofficial spokes ng palasyo. Unofficial, wala siya official na ano eh, no? Okay, ano po yung nangyayari? May issue po, malaki po yung oral argument. Na-shock po tayong lahat na pinopondohan pa yung dati ng may pondo pero hindi pa rin pala nasisimulan. Hinahanap natin ngayon. Nasaan na yung inutang nyo maski sa Korea? Kung dyan nyo pa rin nilagay yung pondo ng PhilHealth, nasaan na yung pera? Diba? Where's the money? Sabi ng Supreme Court. Okay. Ang laki pong issue nun. Ano po tinanong kay Claire? May nagtanong po ba? May nagtanong po ba kay Claire? May nagtanong po ba kay Claire tungkol po dyan sa issue na yan? Bakit hindi kayo interesado? Okay, 'di ba? Walang interes ang ating mga media. Wala kayong interes na malaman ang katotohanan tungkol dyan. Kasi gustong-gusto namin malaman, nasan yung budget? Nagtatanong po, Supreme Court, hindi lang si Badong. Okay, ikalawa nilang ginagawa. Etong media, ginagawa po nilang mas malaki yung pag-angal ng tao, mas malaki yung pag-angal ng mga vlogger, mas malaking issue yung pag-angal ng mga vlogger, mas malaking issue yung pag-angal ng mga Duterte, mas malaking issue yung mga Duterte ay nananawagan actually hindi nga nananawagan ng pag-alsa eh. Nananawagan sila na huwag kayong pumayag, magalit kayo. Normal lang po 'yun. No?
Kung ayaw nyo pong may magagalit sa inyo, rule po to sa politics, di ba? Kung ayaw po ninyong may nagagalit sa inyo, huwag po kayong pumasok sa politika. Kami nga, hindi pa taga-politika eh. Vlogger lang kami, ang dami na nagagalit sa amin. Dahil pinag-uusapan lang namin ang politika. Corazon Austerio, wala po akong anong tawag doon, t-shirt ni Pastor Apollo Quebuloy. Paano po ko kayo padadalan? Ako nga wala. Nabibigyan ako ng t-shirt kaya lang walang cash eh. Okay. Di po ba? Mas malaki pa pong issue sa kanila na si BP Sara nananawagang magalit. Kahit po hindi magawa, kahit po hindi, siguro po yung mga taga KOJC, meron po sila. Ako po wala eh, wala akong ano. Kahit po hindi magawa, nawala, t-shirt na tuloy nasa isip ko. Ulit. Ano na nga yung sinasabi ko? Ano yung huli kong sinabi? O yan, si Ed Langaw, bakit hindi mo usisahin? Mahilig kayong Ed, yung mga magpaliwanag ng issues. Bakit hindi mo i-issue yan? Okay, hindi sila interesado. Mas importante sa kanila na palabasin na dapat hindi tumututol yung mamamayan sa gobyerno. Ano po ang bakit po hindi dapat tumututol ang mamamayan sa gobyerno? Samantalang ganun po ang demokrasya. Sa demokrasya po, may pro-government, meron naman pong oposisyon. Hanggat hindi ka nananawagan na ibagsak yung gobyerno, okay lang yan na punahin mo. O, diba? Thank you very much kay Gregory na nagbigay sa atin ng 5,000. News blackout sa hundreds of billions na nawawala. Yung 125 ni BP na confidential bonds, balik-balik okay lang sa kanila. Correct. Katulad po no, 100 billion na po ang pinag-uusapan. Walang nagsasalita sa media nung ine-expose na ilang porsyento na po ng budget ang ubos na. Hindi nila tinatanong. Normal po sa mga tao na may nagagalit sa gobyerno. Panahon ba ni Duterte nagalit siya kala Dilima, nagalit siya kala Trillanes? Sinabihan ba nila na bakit kayo nag-uudyok ng galit? Po siya, matindi nga nung panahon ni Duterte. Aus Duterte pa nakalagay. Hashtag Aus Duterte. Pinansin ba sila? Wala sila, hindi sila pinapansin. Kasi wala namang katotoran yung panawagan nila. Aus Duterte, sino ba niwalangan raling malalaki nung araw eh. Nung panahon ni Duterte. Okay. Balik po tayo sa punto. No? Yan po. Minamalaki nila. Lahat ng tumututol, akala nila mas malaking issue pag tumutol ka. Tuwan-tuwa po sila. Nung yung mga vlogger ay isasalang na yung fake news. Ang tagal na po sinasabi na fake news sa mga vlogger. Ang tagal na po sinasabi na yung mga vlogger natin ay pogo. Yung sinampahan nila. Sinasabihan sila ng mga pinopondohan ng pogo. Pinopondohan ng China yung mga vlogger na yan. Pinopondohan ng China, pinopondohan ng pogo. Wala po naman silang pinapakitang ebidensya. So, sapat na sa kanila na fake news, sabihing fake news, sabihing pogo. Wala naman silang pinapakitang ebidensya na nagpe-fake news. Ang opinion po, hindi po pwedeng tawaging fake news. Karamihan po sa mga vlogger, meron din po na nanghuhula. Hindi po ba? Kaya nagtataka yung media. Bakit
Bakit nawawalan na ng tiwala sa amin yung mga tao? Paano hindi mawawala ng tiwala? Hindi naman naririnig sa inyo. Nasa Supreme Court na, hindi nyo pa binabalita. Okay. Balikan po natin. Ito po sa buhatan na to ni Claire Castro tsaka nitong media, nalalantad sa atin eh. Isa lang yung purpose nila. Huwag sagutin yung mga tunay na issue tulad nito. PhilHealth pa lang yan. Paano pa pag sinalang na yung yung sa JAA? Pag naugat nila, pag pinagpaliwanag sila, saan gagamitin to? Bakit mas mataas? Matindi po yun. Bakit mas mataas yung... Tapos malalantad po sa kanila kung anong uri yung mga binigay sa sa DPWH na mga trabaho. Mismo na yung mga kakampi nila, sabihin natin. Ano sabi ni Castro, ni Magno? Ano nang pangalan yun? Yung magandang Magno, hindi si Jam. Ano sabi ni Magno? Yung DPWH project ay hindi naman yung mga big ticket na project, kung hindi si Cielo Magno. Hindi po mga big ticket project, kundi mga barangay multipurpose project. Mga maliitan po, pambarangay. Para po sa eleksyon. Okay. Ngayon, eto po, sino po ang mahilig magpakalat ng fake news? Biruin mo, government official ka. Government, kumbaga, unofficial spokesperson ka ng presidente. Tapos, tinatanong ka kung ano masasabi mo, halata no? Halata yung sa buhatan nila eh. Ang tanong sa'yo, ano masasabi mo na nag-uudyok si BP Sara na magalit yung mga tao? Ang sagot mo, bakit yung tatay niya hindi siya nag-udyok na magalit sa tatay niya? Logic naman, no? Bakit mo udyokan na magalit sa tatay mo? Kung wala namang ginagawa yung tatay mo katiwalian, sabay babanatan niya na. Alam niyo ba, di ba natatandaan pa natin, walang nakatanda, miski siya hindi niya natandaan eh. Tumingin pa siya sa kanyang Ayan, sino na nagpalaganap niyan? 2017 daw, most corrupt daw si Tatay Digong. Sino na nagpalaganap yan? Pinalaganap ngayon 2025? Hindi lumaganap noong 2017? Ibig sabihin, hindi yan news noong 2017. Yan po ay paninira ng mga journalist noon. Meski po yung nagbigay kay Tatay Digong na yan, hindi po pangalan most corrupt. Fake news, di ba? Hindi nakalagay most corrupt. Person of the year. Person of the year ng Para sigurado tayo. Ito po yan. Person of the year siya ng isang grupo na walang kumikilala. Ito po. Ang pangalan po ng grupo na yan ay Organized Crime and Corruption Reporting. Organized Crime and Reaction Reporting. Yung ICC nga nakilala eh. 'Di ba? May binibintang kay Digong yung ICC. Hindi nga tayo umaray. Matagal na po nagbibintang yung ICC kay Tatay Digong na siya ay yung crimes against humanity. Yung ICC, kinikilala pa yun ng buong mundo. At least kilala natin yung ICC, kilala ng buong mundo. Pero wala na nga naniniwala sa ICC. Wala na nga naniniwala sa ICC, kilala pa yun ha. Tapos magpapauso ka ng grupo na ngayon lang namin narinig. Na balita noong 2017 na ngayon lang namin narinig sa bunganga mo lang, Claire Castro. Anong tawag dun? Lahat po nagsasabi, meron ba talaga?
Dineclare ba talaga si Tatay Digong na most corrupt? Ito po sinabi, there is no definitive evidence that the former Philippine President Rodrigo Duterte was officially named most corrupt by any universally recognized authority. Wala pong universally recognized authority. Sa madaling salita, wala pong universally recognized na organizations na nagsabi na most corrupt si Tatay Digong. Kaya po natin hindi yan nabalitaan noong 2017 dahil pauso lang po yan ng maliit na grupo ng mga journalist na alam naman po natin na yung mga journalist, international journalist, galit kay Tatay Digong. Ano ba ina-expect nyo sa mga international journalists? Kasama malamang yan sila Maria Ressa. Nagulat lang tayo dahil, teka muna, talaga bang most corrupt? Habang nagsasalita pa si Claire, kahapon si Claire, nire-research ko na yung sinasabi niya nagbigay kay Tatay Digong ng most corrupt eh. Grupo pala yan. Tignan nyo, the OCCRP award isn't a formal declaration of most corrupt in legal measurable sense. Hindi kayang sukatin ng legal at measurable sense. Ibig sabihin, yan po binigay lang ng grupo ng mga anti-Duterte. Alam na po namin yan. Marami pong anti-Duterte noon. Pero majority sa buong mundo, kinikilala si Duterte. Di ba? Sa buong mundo, kinikilala si Duterte, yung mga world leaders. ICC nga, hindi umubra kay Duterte. Puta, yan pang OCCP. Una ko nga dinig yan, ano ba yan? Parang, ano yan? Parang OR na sasakyan? OCCRP. Kaya yan po yung ginagawa ni atake ng atake. Meron pang isang umaatake. Nagbenta raw ng ginto si Duterte na mas malaki pa sa benta ng ginto ni Marcos. Alam nyo, kung wag po, tapos itatanong sa akin. May nagtatanong, totoo ba na nagbenta ng ginto si Duterte? Aba, tanungin nyo po yung nagbalita dyan. Kayo po ba? Tayo, mag-aminan tayo. Alam nyo, nagtataka ako sa inyo eh. Kung nangyari nung panahon ni Duterte, hindi nyo nabalitaan. Itatanong nyo ngayon, ibabalita ngayong panahon na ni Marcos. Itanong nyo po sa nagbabalita kung saan nila nabalitaan yan at nang ma-research nyo. Hindi naman sinabi ni Claire yan. At least si Claire attorney. May pinagbabatayan siya. O isa pa niyang pagbabatayan yung sa katiwalian daw sa DepEd dahil may nasirang pagkain. Anak ng pupang katiwalian yan, no? Sa bawat kantin may nasisirang pagkain. Pag nasiraan ka ng pagkain, kasalanan ng DepEd, secretary. Magtanong po kayo sa mga kantin kung hindi sila napanisan ng kahit na anong pagkain. Sinabi ba ng COA, may kaso ka dahil napanisan ka ng pagkain, BP Sara? Ikaw ay kinakasuhan, ikaw ay, alam nyo po, sa usapin po ng pondo, ano po ang pinag-uusapan dyan? Ang pinag-uusapan po sa usapin ng pondo, yung pondo binulsa mo. Yung pondo ninakaw mo. Yung napanis po ba? Nasira po bang pagkain? Binulsa ni BP Sara. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba.
huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.